preacher. Ating sabi ba Joey? Tayo po lahat ay dumulangin. Mabuti kilang Diyos, sumang banal sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa dakilang biyaya, sa iyong tiwala sa amin, mahal na Panginoon, sa iyong lingkod. Maraming salamat sa patuloy gabay mo sa iyong banal na gawain. Simula kanina, sa puring awitin, sa mga patutuo, mahal na Panginoon, sa awitin ng choir na iyong sinuwan, sa pagbibigay na binabalik mo sa amin ng bilyong-bilyong beses sa pagpapala, mahal na Panginoon. Narito kami upang pakinggan ng iyong salita na sa ganang akin, wala akong magagawa. Patawarin mo yung lingkod, O Diyos, linisin mo aking puso, maging daluyan nawa ng pagpapalang spiritual, lalabas sa aking labi, sa pangnatdalangin namin mga pastor, I bind the power of darkness, unbelieving doubts, kasal, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. At magsabi, praise the Lord. Amen. Unang-una, ako'y nagbibigay ng mataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Pangalawa, doble paggalang at respeto sa tao ng Diyos, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of living God. Amen. Praise the Lord. Di natin malilimutan maginintuan turo at aral na iniwan sa ating beloved Mama Dira, ating beloved Assistant Pastor Lian C. Almeda. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po mga minamahal sa kanilang mga anak sa beloved Almeda children. Amen. Sa kanilang mga apo, manugang. Amen. Praise the Lord. Magandang tanghali po sa dako po ng Rosario, Batangas Outreach. Amen. At maging sa ating mga kamanggagawa sa Diyos, sa ating beloved preachers. Amen. At sa ating mga instrumentalists, mga awit. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga kapatiran. Praise the Lord. At yun din po sa aking buong pamilya. Amen. Amen. Praise the Lord. Maging sa ating mga televiewers, naka-tune in sa atin. Praise the Lord. Magandang tanghali po lahat. Sa inyong lahat. Amen. Ang ating talakay mga minamahal ay itinatag ang iglesia. Praise God. Mga minamahal, ang katotohanan mga minamahal, maraming mga churches before ang ating mahal na Panginoon dumating, bumaba para iligtas ang mga tao. Nagkakagulo ang mga tao, hindi malaman kung saan sila sasamba. Kahit na yung mga Israelites, magulo rin. May kanya rin silang sinasambahan. Amen? Nalilito sila. Nakikita ng mahal na Panginoon ang kaguluhan sa ibabaw ng daigdig. Katunayan, kaya niya nga ginawa ng paraan, yung ginawa yung sa Babel, yung ginawang mataas na building doon, binago niya ang kaisipan ng tao dahil nagkakaisa. Simula doon, mga minamahal, nagkanya-kanya ang tao. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, sabi ng Biblia, ating basahin, Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 1. Dito po tayo sa aklat ng mga mangangaral o Ecclesiastes, Kapitulo 3, talatang 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Amen. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Sa panahon ng bawat panukala sa silong ng langit. Yun yung mga panahon, mga minamahal na kung saan, bagamat ang mga tao may kanyang-kanyang kagustuhan, may kanyang-kanyang pagtayo ng kanilang pananawagan sa Diyos, iba't ibang klase ng Diyos yung kanyang ginagawa ng mga tao na yun. Pero dumating yung panahon, mga minamahal, mismo ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, nagkatawang tao, bumaba sa lupa. Hindi siya nakilala ng sariling kanya, mga minamahal. Bagamat on the spot, nandun na siya, may mga prophecy na siya ibababa, may mga mensahe ang mga propeta, ang pagdating ng ating mahal na Panginoon, the time yung Kristo na bababa, na tinatawag na Emmanuel, ito'y hindi na pag-unawa ng sariling kanya. Amen? Hindi nila naintindihan kung sino to at hindi nila kinilala. Amen. Praise the Lord. Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, nasaan yung tao? Yung tao,
na hindi nila kilala. Amen. Isinilang sa tao. Amen. Hindi nakilala ng sanlibutan maging ng kanyang sariling pag-aari. Kaya ang napakapalad ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Mateo 16:18, nang buksan ng mahal na Panginoon, mismo ang mahal na Panginoon Jesucristo nagtayo ng kanyang tunay na iglesia. Amen? Pinatunayan ito ng ating mahal na Panginoon. Siya mismo ang gumanap. Siya mismo ang nangaral. Siya mismo ipinakita niya kung papaano sa pananalangin at pag-ayuno sinimulan niya yan. At sa paghayo at sa pagtuturo. Ating basahin. Mateo 16:18. Dito po sa aklat na Mateo Kapitulo 16, talatang 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ikaw, O Pedro, sabi ng mahal na Panginoon, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Itatayo ko ang aking church, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Simula nung araw na yun, mga minamahal, ginawa ng ating mahal na Panginoon, itayo ang tunay na iglesia ng Diyos. Amen? Naroon yung lakipang kapangyarihan na kung saan mismo ng ating dakilang Diyos ang gumaganap. On the spot, yung mga lumpo na ibinababa sa Kanya, on the spot, tumatayo't pinagagaling niya. Lahat instant. Walang pinagaling ang mahal na Panginoon in the day of Christ na siya'y nangangaral na gradual healing. Instant. Pinakikita ng ating dakilang Diyos na ang Diyos ay sumasa Kanya. Na ang Kristo na nasa harapan nila, ang Diyos ang Kanyang ipinakikilala, yung kapangyarihan ng Diyos. On the spot, yung bulag, yung pipi, yung lumpo, yung bingi, yung demon possessed, on the spot, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Napatunayan ng mga apostol, nakita ng mga apostol. Amen? Nakita nila yon kung paano ginawa ng mahal na Panginoon. Nagkaroon sila ng pananampalataya on the spot. Nakita nila ang ating mahal na Panginoon. Siguro kung tayo yon naroon, galak na galak tayo. Amen? Galak na galak ka. Makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero mga minamahal, isang araw, inutusan ng mahal na Panginoon na nagbaitus ang mga apostol at mangaral. Amen? Nung mangaral sila, mga minamahal, naroon, inikot nila ang Judea, Galilea, ikot sila sa lugar na yan, kung saan sila makakapangaral, kung saan sila dadalhin. Ngunit isang pagkakataon, bumalik sila sa mahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, bakit hindi sumuko sa amin? Hindi namin napalayas yung demon possessed. Hindi napalaya. Nagalit dito ang mahal na Panginoon sa kanila dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Amen? Kaya nga mga minamahal, habang tayo nasa iglesia ng Diyos, nandito tayo sa paanan ng mahal na Panginoon, siguraduhin natin ang ating pananampalataya ay umaabot sa 100%. Paabutin natin, 99, 98, 90, paabutin pa natin, palakasin natin ang palakasin. Bakit? Sapagkat kapag ang iyong pananampalataya ay malakas, walang imposible sa iyo. Iba? Iba? Takot sa iyo si Satanas. Bagamat may pagsubok, pero ang pananampalataya mo, yung pananampalataya mo, panghawakan mo upang maging matatag ang paglilingkod mo sa Diyos. Iba? Ganon itinayo ng mahal na Panginoon ang kanyang church. Ang tunay na church. Amen? Praise God. Purihin ang mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, yung church na yon, halos pinapatay ng Romans. Amen? Hinuli ang mga mananampalataya. Magmula sa mahal na Panginoon hanggang sa mga apostol. Kung makita mo mga persecute na ginawa nila, nandun na kung saan sila papatayin lahat. Pinapakain sa leon. Nilulublob sa kumukulong mantika ang mga apostol.
pinapatay nila. Pero nawala ba yung church, mga minamahal? Hindi nawala ang church ng Diyos sapagkat mismo ang mahal na Panginoon na nagtayo. Amen? The day na lumipas. Ilang panahon na lumipas, nagkaroon ng katahimikan, nagkaroon ng tahimik na pangyayari, ilang taon yan. Nagkaroon ng tahimik na gera. World War I, World War II, nagkaroon ng katahimikan dyan. Ngayong panahong ito, dumating na yung tinatawag na end time. Amen? Amen? Pero itong end time na ito, mga minamahal, year 1975, isinilang, ipinanganak ang Jesus Church sa pangunguna ng ating minamahal na magulang sa Panginoon. Amen? Tinawag ang ating beloved parents in the Lord ng ating mahal na Panginoon. Pero tuloy ang mga ngaral, mga minamahal. Tuloy ang mga pangaral hanggang makarating ang ebanghelyo ng kaligtasan sa ating beloved parents in the Lord. That time, mga minamahal, tinanggap ng ating mga mahal na pastor ang ating mahal na Panginoon. Yung tinanggap siya, mismo ang mahal na Panginoon, nagbigay ng mensahe sa ating mahal na pastor. Bago makarating sa kanya mensahe, dun muna sa kanyang magulang, ihirangin kong yung anak bilang propeta ng aking bayan. Tingnan niyo mga minamahal, pagsasaliksikin mo ang mga pangyayari, mga minamahal, pag-aaralan mo, makikita mo ang Diyos ang gumagawa para sa ebanghelyo at sa church ng mahal na Panginoon. Nagsimula ang church sa 2 tao. Nagkaroon ng 3 anak, nasa ilalim ng kubol. Amen? Doon nagbuburi. Pero nandun kasama ang dakilang Diyos. Ang ating magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Nagtiis ng hirap. Kawalan. Bagamat may kaya sila sa buhay. Tiniis nila yan, mga minamahal. Amen? Sakit o kamatayan, tiniis nila yan. Persecute, tiniis niyan, mga minamahal. Hindi sila nawala ng pag-asa sa tiwala sa ating dakilang Diyos na buhay. Between life and death, mga minamahal, inarap ng ating beloved pastor. Pinatunayan ng ating beloved pastor yung tinayong iglesia ng mahal na Panginoon sa panahon ni Jesus Christ hanggang ngayon, mga minamahal. Sa atin sumibol ang tunay na pananampalataya na ibinigay ng Diyos. And sabi niya, Peter upon this rock, I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against him. Ilan kapatiran, mga minamahal, maaksidente, mamamatay, may karamdaman between life and death, wala na pag-asa. Ilan kapatiran, libo-libong kapatiran, mga minamahal. Pero sa Diyos, ibinalik ang buhay, binigyan ng pag-asa, binago ang buhay, pinagaling ang karamdaman. Napatunayan natin lahat yan. Amen? Nakita natin, narinig natin. Dahil dyan, lumakas ang ating pananampalataya. Hanggang ngayon, nandito tayo, mga minamahal. Amen? Nakahanda, naghihintay sa uling panahong ito, itong end time na ito, para maging matatag ka. Dapat bantayan mo ng gusto ang iyong paglilingkod sa Diyos. Paano lumalayas yung demonyo? Paano ginagawa ng mahal na Panginoon? Mateo Kapitulo 17, 16 hanggang 21. Pakibasa po. Ang Ebanghelyo ay kay Mateo Kapitulo 17, talatang 16 hanggang 21. 16. At siya dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, ulahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kaniya, at ang batay gumaling mula ng oras ding iyon. Sa 19, nang magkagay nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nangagsabi, bakit baga hindi namin mapalabas iyon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa,
ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat at sa inyo'y hindi may pangyayari. Sa 21, datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno. Ima! At magsabi, praise the Lord. Dito mga minamahal, tinanong kung paano lalabas yung demonyo. Amen? Maging sa atin, sa spiritual life natin. Alam niyo po mga minamahal, tayo araw-araw may binabaka. May nire-wrestling tayo. Amen? Yung nire-wrestling natin mga minamahal, yung sarili mo. Amen? Kinakailangan matalo mo yung sarili mo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kinakailangan madaig mo ang sarili mo ng spiritual life mo. Paano dadaigin? Mawala ang iyong doubts. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Ganun lang kasimple. Amen? Kaya nga sinabi ng mahal na Panginoon, Nehemias, pakibasa mo, 9:1 hanggang rest. Tignan nyo, yung declaration of repentance and with fasting and prayer and worshiping the Lord thy God. Tingnan nyo yung ginawa nila. Dito po sa aklat na Nehemias, Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 3. 1. Nang ika-24 na araw nga ng buwang ito, ay nagpupulong ang mga anak na Israel na may pag-aayuno at may pananamit na magaspang at may lupa sa ulo nila. At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan at nagsitayo at nangagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. Sa 3, at sila'y nagsitayo sa kanilang dako at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos ng 1/4 na bahagi ng araw. At ang 1/4 na bahagi ay nagpahayag ng kasalanan at nagsisamba sa Panginoon nilang Diyos. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. That time, mga minamahal, iniipon. Nagkakaisang Israel para mag-ayuno. Iniiwan nila yung ginagawa nila. Amen? Amen? Ano ba ang purpose? What is the main reason of fasting? Main reason, mga minamahal, is stood and confess their sin. Laging magsisi. Amen? And the iniquities of their father. Yung kasalanan ng ama nila, inihingi nila ng tawad. Tapos, read the book of law of the Lord thy God. 1/4 part of the day. Amen? Nagbabasa sila. Amen? Amen? They confess and worshiping the Lord thy God. Nagko-confess, nagsisisi, at nagluluwalhati sa Diyos. So tama yung ginagawa natin pag tayo nag-aayuno. Lahat magsabi, praise the Lord. Nasa tamang portion tayo ng pananalangin. Amen. Pero, mayroong mga tao, mga minamahal na naroon na siya sa kalagitnaan ng presensya ng Diyos, meron pa rin siyang doubts. Yung doubts na yun dapat mawala. Amen? Yung doubts ay pag-aalinlangan. Umaasa ka sa mga bagay na nakikita mo. Umaasa ka sa mga bagay na nalalaman mo. Yun ang doubts. Amen? Hindi mo nila nakikita o hindi mo napapag-aralan na ang gawa ng Diyos ay walang imposible sa Kanya sa pamamagitan lang ng iyong tuhod at pagpapanalangin ng pagsisisi. Magsisi ka lang. Lumuhod ka lang. May ka lang ng tawad sa Diyos. Hindi maigsi ang kamay ng Diyos para sa atin. Tingnan mo yung mga taong matigas ang ulo. Ating basahin. Sefanya 1:18. Pakibasa mo. Dito po tayo sa aklat ni Sefanyas, Kapitulo 1, talatang 18. Kaya't ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Tingnan mo. Kilabot na kamatayan na abutin ng mga tao. Bakit nila sasabihin yun? Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. Amen?
Amen? Walang kaligtasan sa kanila. Samantalang tayo na nakakilala sa katotohanan, ang sinabi ng 1 Timothy 6:12, fight with a good fight. Fight with a good fight of faith. Amen? Labanan mo na matatag na pananampalataya yung trials mo. Ibig sabihin yung faith mo hindi mayayanig, hindi mauga. Naniniwala ka na walang imposible sa Diyos. Simula nung tinayo ng mahal na Panginoon ng kanyang iglesia, hanggang ngayon, naniwala ang ating beloved parents in the Lord na walang imposible sa ating Diyos na buhay. Nakita natin. Amen? Kaya hindi natakot between life and death. Nagsosolwin ang ating beloved parents in the Lord. Yan ang natutunan natin, mga minamahal. Pag nirelease natin ang ating faith, pag tumaas ang ating kamay, dumalangin tayo sa Diyos, in the day of trouble, automatic, ang mahal na Panginoon ay kumikilos sa atin. Yun ang tinuro ng ating beloved parents in the Lord. 1 Timothy 6:12. Sundan na natin ang awit 39:12. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka Amen. ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka. At ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen! Praise the Lord! Ang kinina natin, mga minamahal, ang kinina natin na tinawag tayo ng Diyos upang itaas ang dakilang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala na atrasan, amen? Wala nang doubts, wala na unbelief. Sugod, kapatid, go and preach the gospel. Humayo ka, mag-aral ka. Ipakita mo sa Diyos kahit mahina ka, gumagawa ka sa spiritual na bagay upang makita ng Diyos. Katulad ng kapatiran, no? May TV siya. Sabi niya, Brother Boy, bakit di ako pinagagaling? Sabi ng kapatiran, kasama ko sa Maynila. Year 1987. Sabi ko, bakit Brad? Hanggang ngayon may TV ako, nagluluwa ako ng blood. Sabi niya, payat siya. Pero naniwala ka wala imposible sa Diyos. Oh, sabi na ating beloved parents in the Lord, ating beloved pastor, Mama Dear. Sabi niya, oh, anong ginagawa mo ngayon? Wala, umahayo lang ako ng umahayo. Pag uwi ko, trials ako, blow ako ng blood. Isang araw, mga minamahal, ginagawa niya tuloy-tuloy ang kalooban na imbis na siya, mahina na siya. Payat na siya, konti na siya kumain. Isang araw, ginawa ng Diyos ang himala sa kanya. Manalangin siya sa may karamdaman gumagaling. Pero yung sakit niya hindi gumagaling. Pero isang araw, nanaginip siya. Ang sabi ng mahal na Panginoon, anak, pinagaling na kita. Praise the Lord! Isang araw, nung tumayo siya, humayo siya, nagkita na naman kami, tuwan-tuwa yung ating kapatid, mga minamahal. Pinagaling na siya ng mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos yung faith. Amen. Minsan sinusubukan ko hanggang saan katatagal. Amen. Pero manangan ka sa pananampalataya sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen? Ating basahin, mga minamahal, kasi yung 1 Timothy 6:12, kinakailangan ma-overcome natin yung trials, ang ibig sabihin niya. Fight the good fight of faith para ma-overcome mo yung trials. Amen? Ito yung pahayag ng ating pananampalataya. Kasi yung prayer ng tao ng Diyos, malakas. Para ma-remind lagi sa atin, maunawaan natin kung paano tayo tinawag ng Diyos. Yung tao ng Diyos nakaluhod, nakabuild in sa atin yung prayer niya. Iwan, kaya yung Diyos tumutugon sa kanyang pananalangin. Tayo naman nakikita natin ang mga himalat kapangyarihan ng Diyos. Napakapalad natin sapagkat nahayag sa atin ang nais ng Diyos. Awit 39:12. Pakibilisan po natin. Medyo... Dito po tayo sa aklat ng mga awit, Kapitulo 39, talatang 12. Iyong dinggin ang aking dalangin, O Panginoon, at pakinggan mo ang aking daing. Huwag kang tumahimik sa aking mga luha, sapagkat ako'y taga-ibang lupa na kasama mo, nakikipamayan, naggaya sa lahat na aking mga magulang. Amen. Praise the Lord. Iyong dinggin, sabi ni King David,
ang aking dalangin, O Diyos. Amen. Pakinggan mo ang aking daing, huwag kang tumahimik sa akin mga luha. Tignan niyo mga minamahal, yung pagsusumamo ng mga tao ng Diyos, mga minamahal, ang ating beloved parents in the Lord, hindi lumalabas ang kwarto yan. Nag-aayon o dumadalangin sa Diyos para sa atin lahat, sa iyo at sa akin. Amen. Para abutin ng Diyos ang iyong dalangin, ganapin mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Wala tayong magagawa kundi sundin. Awit 139, 1-4, talon sa 24. Pakibasa mo, sundan ng Ecclesiastes. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 139, talatang 1 hanggang 4, talon sa 24, 1. O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ko. Iyong nakilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sa 4, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Talon sa 24, at tingnan mo kung may anumang lakad na kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Iba! Tingnan niyo yung prayer ng ating beloved King David. O Lord, iyong sinisiyasat ako, at nakikilala ako ng iyong nakikilala ang aking mga pag-upo at ang aking pagdinig. Aking pagtindig. Iyong naunawaan ang aking pag-iisip sa malayo. Nakikita ng Diyos. Amen? Alam niya kung anong meron sa iyo. Kaya hindi mo maitatago. Kung ikaw ay nagkakaroon ng doubts, alam ng Diyos. Kung ikaw ay nagkakasala, alam ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, alam din ng Diyos. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan at iyong kinilala lahat kong mga lakad. Amen? Pag matapat ka sa Diyos, alam na ng Diyos. Amen? Kaya yung prayer natin, alam ng Diyos. Kahit hindi mo sabihin kahit kanino, kahit tahimik ka lang dumadalangin, alam ng Diyos. Sapagkat wala pa ang salita. Sabi niya, sa aking dila, sabi ni David, ngunit narito, O Lord, natatalastas mo na buo. Alam na ng Diyos na magaganap sa iyo ang kanyang salita. Kaya ka pinagaling, kaya pinakitaan ka ng prueba at ebidensya para gamitin ng Diyos. Amen? Ecclesiastes 2:26, sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Pakibasa po. At sundan sa Ecclesiastes 3:17, tsaka 8:6. Dito po tayo sa aklat ng Ecclesiastes o aklat ng mga mangaral, Kapitulo 2, talatang 26. Sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan, ngunit ang makasalanan ay binibigyan ng damdam at magpisan at magbunton upang maibigay sa kaniyan na kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Iba! Nakikita ng Diyos. Alam niya ibibigay niya sa atin. Amen? Amen? Alam niya na kung paano kanya kalulugdan kapag sinunod mo ng mainam ang kalooban ng Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Kagalakan walang humpay. Amen? Maramdaman mo sa isang araw, magaling ka na, malakas ka na. Dahil sinusunod mo ang kalooban ng Diyos sapagkat, sabi na Ecclesiastes 3:17, hahatulan ng Diyos ang matuwid at masama sapagkat may panahon doon sa panukala at sa bawat gawa. Tingnan mo? Kinakailangan mahabol mo yun eh. Mapuntahan mo yung mga taong makasalanan. Amen? Maabutan mo ng ebanghelyo ni Kristo habang sila'y nabubuhay pa. Kinakailangan natin mapuntahan ito. Amen? Sapagkat kapag ang isang tao makasalanan, nagbalik sa Diyos, maraming anghel, libu-libong anghel na matutuwa. Amen? Maibalik mo isa lang. Kaya kailangan ka ng Diyos kumilos.
At sa bawat panukala ay may kapanahunan at kahatulan. Ito yung day natin. Nasa last day tayo. Sa end time tayo. Tayo na yung gagamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Pakibasa po, Ecclesiastes 8:6-8. Yung ating mga awit, tayo pa yung mandana. Ating instrumentalist. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 8, talatang 6-8. Sapagkat sa bawat panukala ay may kapanahunan at kahatulan, sapagkat ang karalitaan ng tao ay malaki sa kanya, sapagkat hindi niya nalalaman ang mangyayari, sapagkat sinong makapagsasaysay sa kanya kung paanong mangyayari. Sa 8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Tingnan nyo. Hindi kaya natin duktungan ang buhay natin. Ang ibig sabihin ng 8. Pag ikaw ay mamamatay ngayon, mamamatay ka na. Pero kapag ikaw ay naglilingkod ngayon sa Diyos, matagal ka na dapat patay. Dahil sa karamdaman mo, ngayon buhay ka, ibig sabihin, binuhay ka ng Diyos. Binigyan ka ng lakas ng Diyos para gamitin sa ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Doon ka nakahanda. Hindi ka nakahanda sa mga bagay na material o sa kaligayahan ng daigdig. Nakahanda ka para sa kaligtasan ng ibang tao. Amen? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Yan ang panahon natin ngayon. Itinatag ng Diyos ng ating mahal na Panginoon ng kanyang iglesia para magamit para sa kaligtasan ng tao in the last day. Tingnan niyo mga minamahal, nagaganap sa atin yung mga himala ng Diyos. Nabuhay ang patay, gumaling ang ketong, cancer, TB, leukemia, diabetes, lumaya yung mga naposes, yung lumpo pinalakad. Amen? Sa iba hindi nangyayari. Dito, ordinary Christian ka, nanampalataya ka, dumalangin ka sa may sakit, pinagagaling ng Diyos. Patunay lamang nakasama natin ang Diyos. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise God. God bless po. Ang kapurihan, kalulatian sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang. Dahil po lahat ay tumayo at tumakoy. Mag-alay tayo na awitin sa mahal na Panginoon. Ating still. Praise the Lord. Tagalog muna tayo. Diyos na manunubos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umiyak tayo sa Diyos, mga be. I-press natin ang ating heart. Bigayin natin ating mahal na Panginoon, ating puso para sa mahal na Panginoon. Bagyo at sa pagsubok ay di nabayo. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Umawit tayo mga minamahal. Lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Kapag dumarating Iba. mga pagsubok sa akin, Yes. ako ay masaya. Yes. Pagkat ika'y kasili Praise Jesus. sa gitna ng alon at bagyo. Hallelujah. At sa pagsubok
magkasabay sa mahal na Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Maging matatag sa lahat ng oras. Hallelujah. Jesus. Mga pagsubok sa No, hallelujah. ako ay masaya. Yes, thank you, Jesus. Pagkat ika'y kapiling Yes, my Lord. sa gitna ng Ano na? bagyo at sa pagsubok ay binabayo. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay sa gitna ng bagyo at sa pagsubok ay umabot ka gusto. Father, you are King of Hallelujah. So love, and I will be still, knowing you are God. mga minamahal. Jesus. God bless you, quiet. Amen. God bless you. Mga kapatid. Hallelujah. Yung mga trials, yung mga dumaraan sa ating sakit, sa ating harapan, yung mga kawalan, yung paghihina, hindi po yan ang makakapag-iwalay sa atin kay Kristo. Yan ang magpapatatag ng ating pananampalataya. Dumadaan yan upang ipakilala na tayo ay may Diyos na tagapag-ingat, na nag-iingat sa atin bawat oras. Hindi tayo katulad ng sanlibutan, mga minamahal. Tayo dinadaanan ng trials upang maging matatag, maging karapat-dapat sa buhay na wala hanggan. Hallelujah. Kaya pagka dumating ang trials, itaas mo ang iyong kamay. Itaas mo sa mahal na Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Hallelujah. Kailangan lumapit ka na nagpapakumbaba sa Diyos. Lumapit ka ng walang alinlangan. Jesus. Kailangan mong lumapit na nakayuko. Hindi nagmamataas. Nagpapakumbaba ka lagi sa mahal na Panginoon. Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin, mga minamahal. Hinahanap ng Diyos yung unang-unang pag-ibig na kung saan na ating katagamahal na Panginoon. Salamat, maglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Hinahanap ng Diyos yan. Yung panalangin mo na yan. Hallelujah. Jesus. Awitin natin yung English niyang awitin niya. Jesus. Sabayan niyo mga minamahal. Isang awitin na yan. English. Still. Jesus. Yes, Lord. Under your wings, cover me. Hallelujah. Within your mighty hand. Hallelujah. Oceans rise and thunders roll. Hallelujah. Hallelujah. I will soar Hallelujah. above the storm. Father, you are King over the flame. Lord, thank you, Jesus. And I will be still, knowing
our God. Hallelujah. Find rest, my soul. Jesus. Awitin niyo mga minamahal. Bawat isang bawit, mga kapatid, na galing sa puso, na parang isang panalangin. His in quietness and trust. Hallelujah. When the oceans rise and turn, there's room. I will soar with you above the Hallelujah. Hallelujah. storm. Father, you are King over the land. Hallelujah. Hallelujah. And I will be still. Hallelujah. Only you are God. When the oceans rise and turn, there's room. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land. And I will be still, know you are God. Hallelujah. Jesus. Lord. Mga kapatid, kausapin niyo ang ating mahal na Panginoon habang nandiyan siya, habang nakatingin ng mahal na Panginoon sa ating mga puso. Within your mighty hands, when the oceans rise and thunders roll, Hallelujah. Hallelujah. so with you Glory. Hallelujah. above the storm. Father, you are King over the land. Glory. Hallelujah. And I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land. And I will be still, know you are God. Give him praise, Jesus. Give him praise. My soul Hallelujah. in Christ alone. Hallelujah. Know His Glory. Hallelujah. in quietness and trust. Jesus. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over Thank you for the the overcoming land. again. And I will be still, know you are God. When the oceans rise and Hallelujah. Lord, thank you for the sweet presence of God. Touch the heart of my beloved brethren, oh God. above the storm. Father, you are King over the land. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God.
and I will be still. Know you are God. God bless you po ko eh. Mga binamahal. Habang naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, tayo dumalangin na sa ating pangailangan. Mabuti lang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon. Abuti mo pangailangan namin mga kapatid sa bawat isa sa amin, maging kami, mahal na Panginoon. Ikaw nakakita ng aming mga dalangin sa iyo, mahal na Panginoon. Kami lumalapit sa iyo, natiklab ang aming tuhod, nagsusumamo, nagpapakababa sa iyong pangalan ng Diyos. Alam namin na hindi maiksi ang iyong kamay. Ikaw ay banayad sa pagkagalit o Diyos, ngunit punong-puno ng pag-ibig. Abuti mo ang dalangin namin mga kapatid sa imalang kapamaraanan ng Diyos. Sa pangunat dalangin namin, mahal na Pastor, tugunin mo ang bawat dalangin namin sa iyo. Ito man ay pinansyal na pangailangan, material, o kalakasang pisikal. Sa pangalan ni Jesus, answer the prayer of God. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Mag-iami mga kapatiran sa iba't ibang dako ng mundo, mahal na Panginoon. Sa iba yung dagat o Diyos, sa aming mga anak, mga loved ones namin, mahal na unsaved loved ones, tawagin mo sila. Ikaw magpala sa kanila, mahal na Panginoon, mag-isa aming unsaved loved ones na hindi pa lumalakad sa iyong kalooban, patawarin mo sila. Maging aming mga anak, patawarin mo sila sa kanilang pagkukulang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, answer our prayer, O God. In Jesus' name, bless them, O God. In Jesus' name, ayon sa iyong pangako sa amin, mahal na Panginoon, na kapag kami naging matapat sa iyo, pagpapalai mo, lahat ng aming binhi, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sawayin mo, mahal na Panginoon, lahat ng uri ng karamdaman sa aming mga labon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Atang po natin ating kamay sa ating ulo. Reviewin natin ating mga kahinaan, karamdaman. Kasawat natin sa pangalan ni Jesus. Opo, dakilang Diyos. Ang magbanal sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, demon yung mga kahinaan, demons of mga doubts and unbelief, kasawat on me in Jesus' name. Hallelujah. Demons of kidney trouble, demons of unbelief, kasawat on me. Demonyong sakit sa puso, demonyong high blood, demonyong leukemia, demonyong mga karamdaman, lumayas ka sa aming kalagitan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ay po lahat tayo dumayo. Raise your hands. Jump 3 times. Shout the voice of prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po. Para po sa ating baguang kapatiran. Meron po 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una ay pananampalataya, sumampalataya kang buhay ang Diyos. Amen. Iisa lang ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon Kristo, ang may-ari ng buhay natin. Siya ang ating Ama. Amen. Pangalawa, kinakailangan magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Walang matuwid, wala kahit sa lahat ng kasalanan. Sinilang sa kasalanan. Pangatlo, kinakailangan mabautismoan, mapatawad yung kasalanan. Sabi ng Acts 38, magpabautismo ang bawat isa sa inyo at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Magpapabautismo ka para mapagsisihan. Ang bautismo sa tubig para sa kapatawaran ng kasalanan. Magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ng Diyos. Ang kaapat, yung Espiritu Santo. Samba ka ng samba, matanggap mo ang reveal o baptism of the Holy Ghost. Ang sabi ng Biblia, Roma 8:9, Amen, without Spirit of Christ is none of us. Hindi sa Kanya pag walang Espiritu ng Kristo. Sa ngayon, tanggapin mo ating mahal na Panginoon Kristo. Sabi ng John 1:12, ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap, pinagkalooban niyang karapatan maging mga anak ng Diyos. Amen? Taas mo yung mga kamay. Sundin mo itong maikling panalangin. Galing sa iyong puso, ha? Huwag magbibiro. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, simula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Mahal na Panginoon, linisin mo po ako ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo dahil sa akin. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari at Panginoon na aking buhay. Mahal na Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon magpakailan pa man. Amen. Kami naman po manalangin sa iyo.
Opo, dakilang Diyos, sa mga banal sa pangalan ni Jesus, sa panganadalang namin mga pastor, aming kapatid na tumanggap sa iyong dakilang pangalan, sulat mo kayong pangalan sa aklat ng buhay, ligtas mo siya sa kayong mamahal sa buhay, naway ito'y simulay ng kayong paglilingkod sa iyo, mahayag ka sa kanya, mahal Panginoon, naway patuloy siya maglingkod sa iyo, mahal Panginoon, sa pangalan ni Jesus, iligtas mo siya sa kanyang mamahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus, samot dalangin namin, sa panganadalangin ng mga pastor, William Almeida, tayong prophet of living God. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po. Pwede na po kayo mo po. At tayo tuloy-tuloy na mga minamahal.